Alam nyo ba, may isang klase ng sakit na sobrang delikado pero hindi mo makikita. Walang lagnat, walang ubo, walang kahit anong sugat sa labas. Kasi ang sakit na to, tahimik na naninirahan sa loob, sa isip at sa puso. Sa labas, di ba, pwedeng makita mo yung isang tao na ang saya-saya niya. Laging nakangiti, puno ng buhay, parang walang problema. Pero yun pala, sa likod ng mga ngiting yun, may isang matinding laban na nangyayari sa loob niya. At itong laban na to, ito yung dahan-dahang umuubos sa pagkatao mo, hanggang sa anino ka na lang ng dati mong sarili. At alam nyo kung ano ang mas malala? Ang sakit na to nakamamatay. Pero hindi dahil sa virus, kundi dahil sa isang bagay na kasing tulis ng patalim, ang paghuhusga. At ngayon, ikukwento ko sa inyo ang storya ni Anna Westin. Imagine, isang dalaga, puno ng pangarap, matalino, masayahin, mahal ng pamilya. Parang perfect life, di ba? Nasa kanya na ang lahat para sa isang magandang kinabukasan. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. 16 na taong gulang pa lang siya. 16. Dito nagsimula ang laban niya sa anorexia nervosa. Isang eating disorder na, aminin natin, hanggang ngayon marami pa rin sa atin ang hindi talaga naiintindihan. Madalas, ginagawa pang ang katatawanan o minamaliit lang. Sabi nga nung nanay niya, si Kitty, ang sakit daw pakinggan ng mga advice na natatanggap nila. Simple lang, pero tumagos sa puso. Sinasabihan siya, Kitty, make her eat. Pakainin mo siya. Parang, wow, thanks. Di ko naisip yun. Parang ganun lang kadali, di ba? Ang hindi nila alam, si Anna ay unti-unti nang pinapatay ng sarili niyang sakit. At dumating yung araw na kinatatakutan ng lahat. February 17, 2000. Sumuko na si Anna sa laban. She died by suicide. Namatay siya dahil sa isang sakit na may pinakamataas na mortality rate sa lahat ng uri ng mental illness. Ang nakakalungkot, hindi lang si Anna ang nakaranas nito. Libo-libo, marahil milyon-milyon pa nga ang tahimik na nagdudusa. At dito papasok yung tanong, bakit? Bakit ganito ang tingin natin sa sakit na to? Bakit ang dali-bali para sa atin na humusga? Pag-isipan nyo to. Pag may cancer ang isang tao, anong tawag natin sa kanila? Brave, strong, fighter. Pero pag mental illness ang usapan, anong mga salita ang lumalabas? Weak, mahina, tamad, minsan violente pa. Ang layo ng pagkakaiba, di ba? Iisa lang ang dahilan niyan, stigma. At itong stigma na to, hindi to basta-basta salita lang. It's deadly. Literal na nakamamatay. Pakinggan niya ang kwento ni Leslie, isa pang dalaga na isinugod sa ospital dahil sa sobrang sakit ng tiyan. So, sa ospital, buong tapang siyang umamin sa doktor na may bulimia siya. Humihingi siya ng tulong. Pero alam niyo kung anong isinagot sa kanya? You did this to yourself. You have to fix it yourself. Kasalanan mo yan, kaya ayusin mo mag-isa. Can you imagine? At ang resulta, pumutok ang sikmura ni Leslie. At namatay siya. Hindi niya naayos ng mag-isa. Kasi hindi niya kaya. Isipin niyo kung yung pasyente nabali yan ng buto. Sasabihin ba ng doktor, hoy, kasalanan mo yan, ikaw magdugdong yan. Siyempre hindi. Pero dahil mental illness to, iba ang naging trato. So ito na yung pinakaugat ng lahat ng stigma. Yung maling akala na ang mental illness ay isang choice, isang desisyon, isang kahinaan. Pero, totoo ba to? Choice nga ba talaga? Okay, let's get this straight. Based sa siyensya, ang mental illness ay isang brain-based medical condition. Ulitin ko, medical condition. Kagaya ng schizophrenia at depression, ang eating disorders napatunayan na ng research na sakit ito ng utak. It is not a failure of character. Hindi to opinyon, siyensya to. May mga pagbabago sa brain chemistry ng isang taong may ganitong kondisyon. Apektado ang mga neurotransmitters nila, tulad ng dopamine. So ang bottom line, it's a real, treatable medical condition. Totoong sakit to, at dahil sakit to, kailangan ng tamang medical attention. Pero heto ang masakit na katotohanan. Dahil nga sa stigma, dahil sa mga maling akala, ang suporta at lalo na ang pondo para sa mental health sobrang kulang. Nakakalungkot pero totoo. Tingnan nyo, tong data na to. Nakakagulat. Ang research funding para sa breast cancer umabot ng $674 million. Ang para sa suicide na direktang konektado sa mental health, $46 million lang. Imagine yung gap. It just doesn't make sense.
Pero sa gitna ng lahat ng kadilimang to, may sumibol na pag-asa. Mula sa sobrang pighati ng pagkawala ni Ana, isang laban ang nagsimula. Ito ang kwento ng pakikipaglaban ng pamilya Westin para sa pagbabago. 17 taon, 17 years, ganyan katagal silang lumaban. Hindi sila sumuko. Nagtayo sila ng foundation, naging boses ng mga walang boses, paulit-ulit silang bumalik sa Washington DC. At finally, noong December 13, 2016, tagumpay, na isabatas ang Ana Westin Act, ang kauna-unang batas sa history ng US na para lang mismo sa eating disorders. Ang kwento ng pamilya Westin, patunay lang yan na kaya nating gumawa ng pagbabago. Hindi natin kailangang maging politiko o mayaman. Ang pagbabago, nagsisimula yan sa atin. Sa'yo, sa akin, sa ating lahat, tayo ang pag-asa. So, paano tayo lalaban? 3 simpleng bagay lang. Number 1, magsalita. Talk. Huwag tayong magpapatahimik sa hiya. Number 2, makinig. Listen. Pakinggan natin ang isa't isa with compassion, without judgment. At number 3, matuto. Learn. Intindihin natin na ang mental illness ay totoo. At iiwan ko kayo sa isang tanong, mula mismo sa nanay ni Ana, si Kitty. Sabi niya, "In these troubled times, what are you for?" Sa panahong ito na puno ng problema, para saan ka? Ano ang ipaglalaban mo? Isang hamon yan sa ating lahat. Okay, bago tayo magtapos, isang mahalagang paalala lang po. Ang lahat ng tinalakay natin dito ay for informational purposes only. Hindi po ito kapalit ng professional medical advice. Kung may nararamdaman kayo o may mga tanong, please, kumonsulta po kayo sa inyong doktor. Thank you for watching Carl Priza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.